Have you heard? They meant it for evil, but God meant it for good. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sister Mercy po na nakitira sa Hilo, Hawaii na nakikibahagi sa gawain ng Diyos ng 24/7 Words of Wisdom ng CGM Balete Chapter under Pastor Rod Grumo. Ang ating pong title sa araw na ito o ang topic ay patungkol kay Joseph. At ito po ang title na aking ibabahagi. Joseph's Dream Before the Fulfillment. Ang summary po ng buhay ni Joseph. Si Jose or Joseph ay isang batang nakatanggap ng panaginip galing sa Diyos patungkol sa kanyang hinaharap o sa kanyang kinabukasan. Sa kanyang panaginip, nakita niya na ang kanyang mga kapatid ay maglilingkod sa kanya o mapapaisa ilalim sa kanyang kapangyarihan. Nagalit at nagselos ang kanyang mga kapatid nang sabihin niya ito. At nagkaisa sila na siya ay ihulog sa isang balon o malalim na hukay at ipagbili bilang alipin. Sa madaling sabi, siya ay napunta bilang alipin ni Potiphar. Ngunit dahil siya ay lalaking may takot sa Diyos, naging maganda, malinis ang kanyang trabaho kaya't siya ay napansin at napromote ng katiwala ng hari. Ngunit may mga mahigpit ding pinagdaanan si Jose. Nagkagusto sa kanya ang asawa ni Potiphar. Ngunit hindi siya nagpadala at sa madaling sabi, nagalit ang asawa ni Potiphar at binaliktad ang pangyayari at pinalabas na pinagtangkaan daw niyang gawa ng masama ang asawa ni Potiphar. Kaya't siya ay ipinakulong ng mga ito. Ngunit ito ang aking ibabahagi, may 3 puntos akong ibabahagi sa buhay ni Joseph. Ang una, Joseph maintained his character over pressure. Na-pressure siya when Potiphar's wife tempted o tinukso siya ng asawa ni Potiphar. Maaari sanang maging maayos, maalwan o madali ang magiging buhay ni Joseph kung makikiayon siya sa asawa ni Potiphar. Ngunit ang pressure sa kanya ay ang kanyang kayang gawing ng masama din ng asawa ni Potiphar. Ngunit mas pinahalagahan ni Jose ang kanyang magandang relasyon over the temporary comfort. Nanaig sa kanya ang pagkatakot niya sa Diyos. Mas pinahalagahan niya ang magandang karakter sa harapan ng Diyos. He maintains his character over pressure. Sa panaginip ni Joseph ay may tinutukoy siyang 7 years o 7 taon ng kasaganaan at 7 taon ng tagutom. Naging mayaman at sagana sa pagkain ang kahariang pinamamahalaan ni Jose at dumating sa puntong siya na lamang ang maaaring puntahan ng kanyang mga kapatid. At siya lamang ang maaaring makatulong sa kanila. At ito na nga ang naging kaganapan ng kanyang panaginip. Kung tutuusin, may karapatan siyang magalit sa kanyang mga kapatid. May karapatan siyang magparusa at may kakayahan siyang parusahan ang mga kapatid dahil sa kanyang posisyon, dahil sa siya ay may kapangyarihan o mataas na katungkulan sa palasyo. Ngunit, Joseph chose reconciliation over revenge. Ito ang pangalawa nating puntos. Joseph chose reconciliation over revenge. Nangibabaw pa rin ang tunay na pagmamahal at pagpapatawad ni Jose sa kanyang mga kapatid. At ang ating ikatlong puntos dito ay looking for the vision over the circumstances. Sa kanyang mga pinagdaanan, pinagkaisang ihulog ng mga magkakapatid, siya ay ipinagbili bilang alipin, naglingkod bilang alipin, kinaya at ginawa niya ang mga bagay ng maayos at may integridad. Kaya't siya ay napansin ni Potiphar at ginawang katiwala sa palasyo.
Sabi ng Genesis 39, the Lord was with Joseph. At sabi ng Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it for good. Makikita natin dito ang kamay ng Diyos ay patuloy na nag-iingat kahit na may mga balon tayo o si Jose na kinahuhulugan, may paraan pa din ang Diyos at hindi mauubusan ng paraan ang Diyos para abutin tayo sa ating mga pinagdadaanan. At sa ating pagtatapos, ito ang aking maaaring masabi. Don't focus only where you are. Remember where God is taking you. Your circumstances may be different from the others, and it may change, but God's purpose remains. Ang sabi nga, trust the process because God's got your back. Isang mapagpalang hapon po at sana po ay meron tayong natutunan sa buhay ni Joseph. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Hindi lamang ito sa buhay ni Joseph, kundi sa buhay din namin, O Diyos, na ipinakikita mo kung gaano kami kahalaga sa iyo, Panginoong Diyos. At sa bawat bahagi ng aming buhay, ikaw ay may plano at ang iyong plano ay magaganap at mangyayari sa iyong itinakdang panahon. Tulungan mo kami at turuan na maghintay at magkaroon ng kagalakan habang kami ay naglilingkod sa iyo. Purihin ka nga po, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.